They call it the can opener. It's insane. And in Durham, North Carolina, I've seen as many as 3 in one day. at the corner of Isang magandang araw po. After ng last biyahe ko kung saan nagkaroon ng aberyan truck ko, nag-breakdown, nakabalik na po ako ng Winnipeg. Kahapon tino namin yung truck ko at ngayon nasa bahay ako at naghihintay ng panibagong biyahe. At kanina habang nakahiga ako, chinek ko yung mga old videos na meron ako. At meron akong nakitang isa na interesting. Sabi ko gawaan ko nga ng video para kahit papano ay meron akong may share. It is about way station. Yung video na yon, pumasok ako sa way station between Manitoba and Ontario sa boundary, papasok ng Kenora. At naisip ko na very interesting na video kasi pwede nating pag-usapan kung bakit nga ba sa mga major highways ng North America maraming way station. Ano bang dahilan? At ano bang i-expect natin kapag papasok tayo sa loob ng way station? At paano ba sila mag-operate? Well, bilang isang truck driver, kahit alam namin na kondisyon ng aming truck, kahit in top condition, medyo may kaba pa rin kami every time na papasok kami sa way station. Kasi hindi namin alam kung anong pwedeng mangyari doon. Maaring ang DOT officer na nandun ngayon is having a bad day, baka mag-perform ng inspection sa amin. Kaya interesting to. Samahan nyo ako at i-discuss natin. Bakit nga ba merong mga way station sa mga major highway dito sa North America? Well, number one na purpose niya is to safeguard the road and the bridge. Alam natin na kapag ang mga truck na gumagamit ng mga kalsada at tulay overweight, madaling masira ang mga ito at napakamahal mag-build ng road and bridge. At yung pangalawa is to check vehicle roadworthiness at if qualified yung mga drivers na nagdadrive ng mga commercial vehicle na to. Napaka-importante niyan. Kung safe ba yung truck na tumatakbo sa mga kalsada kasabay ng mga ibang gumagamit ng kalsada at kung qualified ba, lisensyado ba ang mga drivers na nagmamaneho ng mga commercial vehicles na ito. Yan yung dalawang reason. And then along your way, pag nagta-travel ka and then meron kang madadaanan na bukas na way station, any commercial vehicle weighing 5,500 kilograms in Canada or 10,000 pounds in the US, kailangan pumasok sa way station para magtimbang. Merong mga pagkakataon na meron kang bypass. Ang tawag dyan is easy pass. Nanggagaling yan sa mga company o kung ikaw ay owner-operator, I think pwede ka rin mag-apply para sa Easy Pass. Actually, bypass yan. Bago ka dumating sa mismong way station, may mga scanner na along the way. At kapag na-scan yung Easy Pass mo, device yan na nakadikit sa windshield. Kapag eligible kang mag-bypass, then makikita mo sa ELD mo, lalabas doon na you can bypass. But para dun lang yan sa mga hindi oversize. Dahil kapag oversize ka, kahit meron kang easy pass, kailangan mo pa rin pumasok sa way station. Pero kung mapapansin nyo minsan, lalong-lalo na kapag nasa US tayo, hindi masyado rito sa Canada Pero sa US, bago ka palang dumating sa way station, yung sa ramp papasok, meron na silang mga way in motion scales, yung mga scales na naka-embed dun sa kalsada mismo
parang wini-weigh na tayo habang dumadaan tayo. For us to know kung mababypass ba tayo or what. And then makakita tayo ng mga electronic traffic board, yung mga signage ng X, check mark or arrow na green, X na red, para i-direct tayo kung tutuloy ba tayo sa kanan para mag-weigh in or sa left tayo para mag-bypass lang and tuloy-tuloy tayong dire-diretso na lang na hindi dadaan sa timbangan. At kapag kailangan nating pumasok at magtimbang, we make sure na nag-pre-trip tayo nung umaga, we follow all directional light, naka-seatbelt tayo, all our lights are working, load are secured, malinis at presentable yung truck natin hanggat maaari. Sumunod tayo sa speed limit na nakalagay habang papasok sa weigh station. Mag-drive tayo slowly, dahan-dahan papunta sa scale. Kailangan relax tayo. We don't make any abrupt movements or sudden stop. Ibaba natin yung bintana natin at pakinggan natin kung merong instruction na kailangan nating gumilid. And pinaka-importante is relax tayo habang dumadaan tayo mismo dun sa scale. Kasi inoobserbahan tayo ng DOT officer na nandun sa likod ng salamin. And one last thing, if we are directed to enter the weigh station, we don't bypass. Wag na wag po tayong magba-bypass kapag dinirect tayong pumasok. Dahil lagi nating tandaan na meron naka-standby dyan na state trooper na hahabol dun sa mga truck na nag-bypass kahit hindi naman pwedeng mag-bypass or nakalimutan or hindi nakita. We make sure na papasok tayo sa loob or else we will be in a big trouble sa mga DOT officer kasi lahat ng pwedeng i-ticket sa atin ay iti-ticket nila. So tandaan natin yan. So ito po yung recorded video ko kung saan pumasok ako sa isang bukas na weigh scale dyan sa border ng Manitoba at Ontario papasok ng Kenora. Panoorin po natin. Yan po yung kinakatakutang blinking yellow light na signal na bukas ang weigh station sa dadaanan natin. Since empty naman tayo. Ayan, kung marinig nyo, bumubulong-bulong ako. Mahina yung boses ko dyan. Ayan, slowly na magapang tayo papalapit dun sa scale. Ayan, yung sa naunahang truck. And yes, ito yung signboard na kailangan nating mag-stop. Ayan, titigil ako. Ayan. Dyan sa salamin na yan, nandyan yung DOT officer. May nagmamasdan tayo, tinitignan yung mga details dun sa computer. Kasi nandyan na yan sa kanila. Nasa harapan na nila sa computer nila yung details ng truck natin. Ayan, dahan-dahan tayo dumadaan sa scale. And yung mga ilaw na yun, yun yung magsasabi sa atin kung proceed tayo, next axle. Remember, slowly na didiretso tayo. Huwag tayo mag-stop. Dahan-dahan lang. Kasi moving scale yan. So, yung mata natin nandun sa scale, nakabukas ang bintana. Ayan, nag-green siya. So, ibig sabihin, depart. Depart ang nakalagay dyan na mag-proceed na. Kasi okay ang timbang. Actually, empty ako niyan kaya dire-diretso lang yan. So dito walang bypass, hindi ganun ka-advanced tong weigh station na to. Ayan, kasalita ako. Pero sa US, mas advanced sila, mas marami silang mga scanner, sensor, moving
scale sa daan and everything. So yan, dire-diretso na dahil wala naman naging problema. Kaya nag-proceed na ako. Yun lang po. At yun po ang nais ko lang i-share regarding way station. Naway meron po akong naibahagi na konting idea at information. At welcome po ang lahat na magdagdag kung meron pong kulang sa aking mga naibahagi. At ang mga na-share ko po is base lamang po sa aking napag-aralan, nasaliksik sa internet, sa YouTube. At any additional na makakatulong po para mas ma-improve po ang mga information na ibabahagi ko ay welcome po. Ang platform na to ay para po sa lahat, para makatulong po sa atin bilang isang truck driver. Hindi lamang po yung mga nandito na, pati doon po sa mga papasok po ng Canada. At least kahit papaano meron po kayong idea kung ano po ang i-expect ninyo pagpasok nyo sa way station. At hanggang sa muli po, maraming salamat po.